Kalaban ni Sinyo, sinabi na kung sino. Slack 1, sinusulatan nga ba ng 3GS? Rematch ng Sinyo Tipsy vs Romano J. King mangyayari na. At reaksyon ni Shernan sa personal sa Pistol kay Poison. So tara. Maraming ang nagulat sa bagong Slack 1 ngayon dahil ibang iba ito sa unang labas ng Slack dahil nag-improve talaga ang craft niya sa battle mula sa laban niya kay C9 hanggang sa pinapakita niya ngayong isa buhay. Marami tuloy humuhusga sa kanya na sinusulatan siya ng 3GS. Sa live nga ni Jonas, dito ay pabiro niyang sinabi na sinusulatan talaga nila si Slack. Luto ba talaga pag 3GS? Luto talaga mga boy! Alam nyo yan mga pare ko dahil ang 3GS ang pinaka sumira ng liga. Ha? 3GS, nagsusulatan. Pag may, kita nyo si Slack 1, sobrang lakas ni Slack 1 ngayon. Kasi sinusulatan niya nila Emzite. Ha? Ni Emzite, ni Poison, ni Lipcram. Tangina, lalakas ba ng ganyan yan kung walang sumusulat dyan? Sinusulatan yan, ha? Ako mismo, 3GS, kahit kay Castillo nyo itanong, nagsusulat ang mga 3GS. Puta, ayun na. Huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi ng ibang tao na hindi nagsusulat ang 3GS, kalokohan. Ako mismo nagsasabi sa inyo, nagsusulatan mga 3GS. Ha? Pag may laban nyo isang MC, si Emzite, magmi-meeting yan, pa-meeting. Oh, meeting tayo, may laban si ano. Kunyari, may laban si K-Ram. Meeting tayo mga tol. Bigla ang meeting yun. Kumbaga, ambagan kami nun. Ambagan kami pang pagkain. Pero ang pinakamalaking ambag yung may battle. Kasi siya yung susulatan namin, sabay-sabay. Diba? Pag may mga magagandang jokes dyan, sa akin yun galing. Pag may mga pang matatalinong bars kay Emzite. Pag may mga pang personal na linya kay Pistol. Pag may mga paawang linya kay Poison. pag si Slack 1, nanggaling na ako sa hirap, boy. Nakulong na ako dati at hindi na ako natatakot. Galing na ako doon. Pag gumanon yun, si Poison nagsulat nun. Ha? Sa kabilang balita naman, naging matunog nga na muling babalik si Sinyo sa battle rap. Ito nga daw ay sa Vuelta Balentong 11 at Ahon 15. Nakakagulat ito dahil dalawang magkasunod sa salang si Sinyo. Dahil alam naman natin na wala nang init si Sinyo sa battle rap. Talaga kayang nauga si Sinyo sa sinabi ni Apex noong laban nila. Ngayon, tingnan natin kung yung pagkahipokrito mo all good pa. Hindi daw pupunta sa utak niya yung fame pero bukang bibig palagi, most viewed siya. Most viewed? Yan ang palaging binibida. Eh bakit nung quarantine kung kailan kailangan ka ng liga, hindi ka nagpakita? Aangasan mo ako sa views? Di ka ba nahihiya ha? Sumabay ka lang sa alon ako nandito nung marami pang namimirata. Kundi rin dahil sa flip top, hindi rin ako makikilala. Pero pumasok ka dito nung meron na. Lumaban ako dito nung wala pang masyado nagtitiwala. Dahil kung maaalala natin, binanggit ito ni Sinyo sa isa sa mga interview niya. Kung sa akin lang, ayoko na talagang bumatil. Kaso dahil nga nung nangyari, nung resulta nung last battle namin ni Apex, na nung tinatanong ako nung tropa ko, na last battle mo na yon. Kung ako, ayoko na. Kinakausap ko yung tropa ko. Kaso, malaki yung magiging epekto ng sinabi ni Apex doon tungkol kay Enigma. Tapos parang doon ako na guilty na, parang, ba't ako ngayon aalis na kung kailan okay na ako, aalis ako. Tapos iiwan ko yung nagdala sa akin sa maayos na estado kasi magulo na sa kanila. Parang doon ako na, hindi pa ako pwedeng huminto. Parang kailangan ko pang tulungan pa yung flip top kung ano yung magagawa ko pang parte para sa kanya. Kasi ngayong 2024 nga ay mukhang makikita na naman natin bumatel si Sinyo. Hindi lang isa kundi dalawang battle pa sa Vuelta Balentong at Ahon. Marami tayong nakita na posibleng share na ng kalaban ni Sinyo sa Vuelta at sa Ahon naman daw ay si Abra. Kinumpirma nga ito ni Jonas. Kasi magalit si Arik eh.
Pag nalaman yung si Abra makakalaban niya, baka magalit si Arik, di natin pwedeng sabihin. Siyempre, pag nalaman niya si Abra yung makakalaban ni Sinyo, kumbaga, na-spoil na yun pag ganun, di ba? Eh, sabi sa akin ni Arik, ko daw sasabihin na si Abra yung kalaban ni Sinyo sa ahon kasi pangit daw, malalaman daw ng mga tao. Siyempre, bilang respeto, ba't naman natin sasabihin na si Abra yung kalaban ni Sinyo? Di ba? Respeto na lang kay Arik. Sa kabilang balita pa, naging maganda nga ang laban noon sa pagitan ni Sinyo Tipsy G at Romano J. King na nangyari sa semis ng 2x2 taong 2017. Ngayon nga ay muli itong mangyayari pero hindi sa flip top, kinumpirma ito ni J. King at Romano. Romano! Romano, ano na? Walang-wala na ba? Mukhang pati sa pagpili ng kakampi, nasa-short ka na. So anong feeling mo niyan, tol? Di ka na pwedeng ismulin? Nakahingi ng tulong si Too Short. Kaya ang yabang lang dating. Tingin sa sarili ang taas. Eh, ang baba naman ang value. Ang hilig pa magpaka-high kahit low naman ang IQ. Wa-effect na kasi yung energy ball kaya nag-fusion na lang silang dalawa. O di ba parang tanga? Eto dating taguro ng flip top, tapos biglang naging si Vegeta. Eto naman si Goku nung gubat, naging si Pero hindi ka si Goku, hindi ka rin si Vincent, tanga. Alam mo kung sino ka? Ikaw pa rin yung alalay ni Kurapika! At sa uling balita, malinaw nga nakuha ni Pistol ang laban sa pagitan nila ni Poison 13 na nangyari sa elimination round ng Matirang Mayaman. Pero saludo pa din kay Poison 13. Kahit sunod-sunod ang laban niya, meron pa din siyang magandang pinapakita. Sa round 3 nga ni Pistol, meron siyang personals na may pagkahalong joke na binitawan dito. At tila hindi nagustuhan ni Shernan ang linya na ito. Masaya ka na kasi. Magpapakamatay na lang, magpo-post pa halatang naghahanap ng may pake. Magpi-PM, yaw, paalam na, di ko na to kayang isang tabi. Tapos masama loob mo pag pumayag kami, gago ka pala eh. Gago po na. Di ba? Tang ina mo, Pistol, gago ah. Ginagawa mong biro yung ganong depression ng kaibigan mo, tarantado ah. Pakyo ah, Pistol. Kung kayo ba ang tatanungin sino ang pinakamagandang kalaban ni Sinyo sa comeback niya sa flip top at sa rematch ni Sinyo Tipsy at J. King Romano, kung nakaigim silang pareho, ay tingin nyo ba kaya pa rin talunin ng Tipsy o Romano J. King? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.